Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Alright, so hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa naman tayo ng softest mini roll. And makikita nyo to later on. So, sabayan nyo ako sa ating pagbe-bake. At masarap ito guys. So, una natin gagawa muna tayo ng ating bread improver. So, para soft talaga yung ating tinapay. Papainitan ko muna ito sa microwave for a minute. Kailangan mainit na mainit. At babalikan ko kayo. Okay, so mainit na yung ating milk na gagamitin para sa ating roux or bread improver. So this is just 125 grams of milk. Maglalagay tayo ng half cup of bread flour, which is kinuha natin ito dito sa ating bread flour na 500 grams. Yan. And mix. So, parang niluluto natin yung ating bread flour sa milk. So, if you've been watching my channel, parati ko itong ginagawa lalo na kapag kailangan natin ng soft bread o kailangan natin ng magandang form ng tinapay. So, pwede kayong gumawa nito in advance. Like, sa gabi, gawa kayo, tapos sa umaga nyo gamitin. I-ref nyo lang. Mas maganda. Yun yung tanzong. Or sometimes tawag nila Udain. Okay na to. Huwag kayong mag-alala kung medyo parang yung consistency nung tanzong nyo ay parang masyadong liquid, malabnaw, o masyado namang malapot. So that's okay. That's fine. As long as na-mix nyo ng mabuti. Set this aside para lumamig kasi ang init nito. Kung wala kayong microwave, pwede nyong ilagay yung milk sa stove, painitan nyo up until bago kumulo. Patayin nyo na pag umaalsa na yung milk. So, okay na yun. Okay, set this aside. So, bago natin i-mix yung ating ibang ingredients, another 125 grams of milk na papainitan ko ulit kasi gagamit ako ng dry active yeast. Kung gumagamit kayo ng instant yeast, you don't have to do this anymore. Okay, papainitan ko lang to na maligamgam. Like around 15 to 30 seconds. Okay, so napainitan ko na yung ating other set of milk. Lipat ko lang siya para makita nyo, no? Para matest natin kung maligamgam, dip mo lang, medyo mainit ng konti. Okay, so that's it. Pwede na yon. Lagay na natin yung ating active dry yeast. This time, gumamit ako ng mas madaming yeast, which is 7 grams. Normally, 5 grams lang yung ginagamit ko. Kasi malamig ang panahon ngayon para mas mabilis umalsa. And then, lalagyan ko lang siya from the sugar na mineasure natin, which is 100 grams. Yan, ganyan kadami. Kailangan lang natin yung sugar to activate yung ating yeast kasi yun ay food ng yeast. So, mag-activate siya. And then, we'll just leave this dito ng mga 10 minutes. Makikita nyo yan, magbubula-bula later on. Okay. So, while waiting for our yeast na mag-activate, pwede na kayo mag-mix ng ingredients. So, dito yung ating flour. Kanina na 500 grams, which is kinunan lang natin ng half cup para sa ating bread improver. Para doon sa mga nalilito pa rin kung saan ko kinukuha yung ating flour. Dito yun sa ating measured 500 grams of bread flour. Okay, and then mix ko na dito yung the rest of the sugar. 1 egg. Milk. Ka-additional ako ng powdered milk para mas malambot yung ating bread. It will have additional taste at saka mas maraming milk ang nilalagay sa tinapay. Mas malambot. Ngayon, kung gusto mong mas matigas ang tinapay, like crispy, bawas ng milk. Water ang nire-replace natin. So, ganun yun. Oil. So, gagamit ako dito
ng vegetable oil. Or pwede kayong gumamit coconut oil. Then check na natin yung ating roux. So ito na siya. Check natin kung okay na yung temperature, kung hindi na mainit. Ito na natin ihalo. So mix lang ito ng mga ingredients. Okay. And then pakita ko sa inyo yung ating yeast. So ito na siya. After 10 minutes, diba? Ang bula na. Yan. Ibig sabihin, activated na. Mix nyo lang. So, yung yeast, kailangan i-store nyo yan sa ref. Kung masyado kayo maraming i-store nyo sa freezer, tapos maglagay lang kayo ng konti sa ref. Tapos, tuwing kailangan nyo, kuha lang kayo. Hindi siya i-store sa counter, mas madaling masira at mag-expire. Pag nag-expire yan, pag ginamit nyo, hindi na aalsa yung tinapay. So, sayang, di ba? And then, pwede na nating i-mix. So, meron pa ako isang ingredient, yung salt. Maya-maya ako ilalagay para hindi makaka-apekto dun sa yeast natin. So, pag nagmi-mix na ganyan, pwede na natin idagdag yung ating salt. Lakasan natin at i-mix natin to or i-knead natin for 10 minutes. Balikan ko kayo. Okay, so guys, after 10 minutes, so pwede 10 to 15 minutes. Pwede yun. Depende sa itsura ng dough nyo. So, akin ay, no, stretchy na siya. I-ferment na natin ito, which is yung tinatawag na first proofing or fermentation. Papaalsahin natin. So, this is just stainless bowl. Binrush ko lang ng oil or ginris. Ayan. Para hindi mahirapan yung ating dough na umalsa. Nililipat ko lang. Now, kung nag-hand kneading kayo, I would suggest you use auto-lyse method or auto-lyse method. Yung papapahingayin nyo muna yung dough kapag na-mix nyo na lahat ng ingredients bago nyo i-knead. That way, siguradong pag nag-knead kayo ay mabilis lang at hindi kayo hirap na hirap. Okay na yan. Spray lang konti sa ibabaw. Then, takpan nyo to at paalsahin natin for 1.5 hours. Okay, para mas masarap yung tinapay. So, hindi siya pwedeng lumagpas ng 2 hours kasi aasim. Okay, and then balikan ko kayo after nating mag-fermentation. Okay, so guys, after 1.5 hours, ito na yung ating dough. Ayan o. Laki na yan. It's big. Kailangan makita nyo na dumoble na yung size ng dough natin bago nyo itigil yung fermentation. Ayan. Kasi minsan malamig sa lugar nyo, so minsan hindi kaya ng 1.5 hours, minsan 2 hours. So, depende sa lugar at temperature ng bahay nyo. Okay. So, lipat na natin dito. Kalimutan kong paputokin. Dapat i-degas nyo. Yung ganyan. Para tanggal yung gas. Okay. Ang ganda ng dough. So, gagawin natin tong mini rolls. Madali lang. Bibilugin nyo lang, guys. Pero meron pa rin ako ditong weighing scale. Check ko lang kung pareho yung sukat nitong dalawa. Okay. Pwede na to. Gusto ko lang na hati sila talaga. So, tabi muna natin tong isa.
And then I'll be using 2 baking pan na pabilog. Around 3 inches ang height niya. So, I line this with parchment paper sa ilalim para hindi mahirap tanggalin yung tinapay. Yan. Ini-stretch lang natin kasi puputulin natin siya ng maliliit. Small lang talaga siya. Yan. Minsan tansyahin nyo na lang. Okay lang naman. And then, ginaganito ko muna siya para magkaroon siya ng tension. Binibilog. Yan. Okay. And that's it. Lagay nyo lang dyan sa isang tabi. Yan. Ganyan nyo lang para magkaroon ng tension. Yan, bilogin. Make sure yung sa ibabaw yung makinis. Nasa ilalim yung ating kino-close natin. Kailangan natin to na magkakasing size sila. So, lagay ko lang dyan. Okay, so ito na yung last. So, we were able to come up with 23 pieces of dough. Then, arrange muna natin siya dito. So this is a 9-inch round baking pan. And so, ganyan ang itsura. Kailangan pa natin ang isa dyan. Kailangan. Yan, may isa dito sa gitna. Yan. Okay. And then, we'll wait for 1 hour para umasa itong ating mga dough at balikan ko kayo. Okay, so guys, after 1 hour, ganito na itsura ng ating dough. Yan o. Siksika na sila, diba? And then, nagpipreheat na tayo dapat ng ating oven for 180 degrees Celsius. Mga 15 minutes nyong ipipreheat. Yan. Okay. And then, lalagyan natin to ng egg wash. Pero, yung egg wash natin, egg yolk lang ang gagamitin ko. Kasi gusto natin na mapula or yung pagka-brown ng ibabaw, gusto natin medyo parang golden talaga siya. Dark golden brown. Parang ganon. So, dahan-dahan lang para hindi ma-deflate yung ating dough. So, itong isang yolk naman kasya to sa dalawang baking pan na ginawa natin. Make sure na covered lahat.
or na lagyan ng egg yolk lahat para maganda yung color niya pagkaluto. Pero pwede rin naman guys, isama niyo yung white. Okay lang din. Hindi lang siya ganun ka-dark yung pagka-brown niya pag naluto. Golden brown siya. Cute. It's mini soft roll. Okay, yung oven ko ay 180 degrees Celsius na. So, i-bake na natin ito. Sumobra na nga sa 180. Binaba ko lang ng konti. Because I have a thermometer. Okay. Okay guys, so ito na yung ating mini soft rolls na binake natin for 25 minutes. So 20 to 25 minutes, pwedeng ganun. Kung gusto nyo mas hindi masyadong dark yung color niya, mga 20 minutes lang. Kung mas gusto nyo darker, mga 25 minutes. 23 to 25 minutes. Okay. So, ito na. Tanggalin ko lang sa edge. Kaka-bake lang to guys. Kakatanggal ko lang sa oven. Tapos, lalagyan natin to ng butter sa ibabaw. Ang mainit na mainit pa. Ayan. Sarap nito. Kaya natin lalagyan ng butter sa ibabaw para soft. Kahit na crusty yung ibabaw, pero soft pa rin siya. Gumamit lang ako ng ganitong butter para mabilis i-spread out. Or margarine. Pwede na nating tikman. Ayan, so tanggalin ko siya sa baking pan niya. So nice. Ayan yung gilid niya. Super soft. Ayan. Yay! So nice. It's so beautiful. Yung ilalim niya, hindi naman sunog. Yan. Okay, tikman na natin. Yan o. Ay, masarap guys. Susubuan mo yung isang roll. Gawa na kayo guys ng ganito sa inyong mga bahay. Pang almusal, pang merienda. Masarap isaw-saw sa kape. Alright, and thank you so much for watching this video. Have a great day everyone. Bye! Sakto lang yung timpla guys. Makakarami ka nito.